pinalakas. Mas pinalawak. Buong pwersang maghahatid ng mga balita at mahalagang impormasyon sa anumang panig ng mundo. EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino. Magandang araw! Narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng EuroTV Balitang Tapat ngayong tanghali. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Makaraan na naging revelasyon ni Senador Risa Hontiveros na nakalabas na umano ng bansa si dismissed Mayor Alice Guo. Sinabi ng Department of Justice na nasa jurisdiction pa rin ng Pilipinas si Guo Wangping. Alamin ang detalye sa balita ni Criza Lopez. Sa bisinidad pa rin naman daw ng Pilipinas si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo o si Guo Waping base sa impormasyon ng Department of Justice. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, walang report mula sa Bureau of Immigration ang nakarating sa tanggapan na nagtangka si Guo na lumabas ng bansa. Ito'y matapos isiwalat ni Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality Chairperson Senator Risa Hontiveros sa plenaryo ang paglabas ng bansa ni Guo noong July 18, 2024. Sa katunayan daw ay naghain pa si Guo ng counter affidavit noong August 14 laban sa qualified human trafficking na nakasampa sa kanya kung saan personal nito na ipinanotaryo kay Attorney Elmer Galicia sa San Jose del Monte, Bulacan. Gate pa ni Attorney Clavano, may mga nakakita pa raw kay Guo noong oras na sinabi ni Hontiveros na nakalabas na ng bansa ang dismissed mayor at nasa Malaysia at nakipagkita sa Singapore sa kanyang pamilya. Nakikipag-ugnayan na ang DOJ sa National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration upang beripikahin ang mga dokumento na inilabas ni Hontiveros sa plenaryo noong Lunes. Kung sakaling mapatunayan na nakalabas na ng bansa si Guo, ayon kay Clavano, kailangan ng masugid na investigasyon kaugnay rito. Samantala, sa hiwalay na pahayag, nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK kaugnay sa pagtakas ni Guo sa Pilipinas patungo naman sa Indonesia. Katulad sa DOJ, walang record ang BI na nakalabas na ng bansa ang alkalde ayon sa PAOK. Ngunit naghihintay na sila ng opisyal na impormasyon mula sa counterpart agency nito sa Malaysia at Indonesia kung nasa jurisdiksyon na ng alinman sa dalawang bansa si Guo. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Kinumpirma naman na ng Department of Health ang pagkakaroon ng unang bagong kaso ng Mpox sa loob ng bansa. Ayon sa DOH, ang unang kaso ng Mpox magmula noong huling ulat noong Desyembre 2023 ay isang 33-year-old na lalaki mula sa National Capital Region na iniulat ng ahensya nitong Lunes, ika-19 ng Agosto. Sa isang press conference, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na walang travel history ang pasyente sa mga bansang may outbreak o apektado na ng sakit, ngunit nagkaroon daw ito ng close, intimate contact sa ibang tao 3 linggo bago siya makaranas ng mga sintomas ng Mpox. Aniya pa kasalukuyan ng nagsasagawa ng contact tracing ang ahensya para sa mga maaaring nakahawa at mga nahawaan ng pasyente, kasabay ng paalala na mas maging maingat lalo pat hindi malabong mayroon ng community transmission ng sakit. Sa kasalukuyan, minomonitor na ang pasyente sa isang government hospital habang nagpaalala ang DOH
na maghugas pa rin ng kamay o gumamit ng gloves sakaling magkakaroon ng contact sa mga contaminated materials at magpa-check up kaagad sakaling makaramdam ng mga sintomas ng Mpox para maiwasan ang pagkalat ito sa bansa, lalo pa at wala pang Mpox vaccine sa Pilipinas. Samantala, sa ginanap naman na bagong Pilipinas Serbisyo Fair Agency Summit 2024, dinaluhan ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan pinasalamatan at pinuri niya ang mga bumubuo ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa matagumpay na pagbibigay tulong nito sa publiko. Tunghayan ang detalye ng balita sa report na ito. Muna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdiriwang ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair, pinuri nito ang walang sawang serbisyong publiko ng programa sa mga mamamayang Pilipino. Pati na rin ang magandang resulta nito sa nakalipas na isang taon. Sa aking palagay, napakaganda ang naging resulta. Patunay lamang ito na marami tayong magagawa sa bayan basta tayo'y nagkakaisa. Layunin ng BPSF na magbigay serbisyo sa publiko lalo na sa mga malalayong lungsod at probinsya sa bansa. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, nalibot na ng BPSF ang nasa 21 mga probinsya sa loob lamang ng isang taon. Nakakapagbigay na ang programa ng higit sa 12 bilyong piso na tulong at 5 bilyong halaga ng tulong pinansyal sa higit 2 milyong benepisyaryo. Ilan sa mga tulong na naibigay ng BPSF ay ang mga bakuna, permit, birth certificate, SSS registration, PhilHealth registration, NBI, driver's license, pasaporte at iba pa. Ayon naman sa Pangulo na mayroon pang 61 na mga probinsya ang kanilang dadayuhin upang magbigay ng tulong sa mga residente nito. Gayunpaman dahil sa positibong epekto ng programa sa mga probinsya at iba't ibang lugar ng bansa, balak magtayo ng presidente kasama ang bumubuo ng BPSF ng mga bagong Pilipinas Serbisyo Centers sa iba't ibang lalawigan para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga tao. Samantala, nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga bumubuo at tumutulong sa programa para sa kanilang dedikasyon at walang sawang serbisyo para sa mga mamamayan ng bansa. Para sa ating mga lingkod bayan, local government unit at ibang katuwang sa adhikaing ito, salamat naman sa inyong dedikasyon at walang sawang paglilingkod at ang inyong sakripisyo. Congratulations! Sa pagtatapos ng talumpati ni Marcos, hiniling niya sa mga opisyalis ng BPSF at sa iba pang bumubuo nito sa tuloy-tuloy na serbisyo sa bayan, pati na rin sa publiko sa kanilang tiwala at walang sawang pagsuporta sa programa at gobyerno ng bansa. Sana ay mapanatili natin ang walang sawang paglilingkod at bigyang halaga ang tiwala sa atin ng taong bayan. Sa ating mga kababayan, para sa inyo po ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nawa po sa pamamagitan ng BPSF ay nakatulong kami upang makabuti sa inyong mga kabuhayan. Ang iba't ibang sangay at ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan at nagkakaisa upang matugunan ng mas maayos at mas mabilis ang mga pangangailangan ng taong bayan. Hinihiling ko sa lahat na ang ating mga iba't ibang may ahensya ng pamahalaan, kasama lalo na ang local government unit, na patuloy pa nating pagbutihin, pabilisin at palawakin ang mga serbisyo upang maabot natin ang lahat ng ating mga kababayan nasan man sila naroon. Gamitin natin ng lubos ang teknolohiya upang lalo pang mailapit sa mga Pilipino ang pamahalaan. Hiyakatin din natin ang ating mga mamamayan na sumali dito sa Serbisyo Fair at gamitin ang pagkakataon na mapabuti ang kanilang paghanap buhay at ang kanilang pagtulong sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Maaasahan po ninyo na sa bagong Pilipinas, ating itataguyod ang magandang kinabukasan sa bawat isang Pilipino. Maging inspirasyon natin lahat ang tagumpay ng BPSF. Patuloy tayo na magsikap sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umunlad, magtagumpay sa buhay at makatulong sa iba na nangangailangan din. Para sa Year TV News,
Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, pansamantala munang tutuloy sa Pilipinas ang mga residente ng Afghanistan na umalis sa ngayon Taliban-led na pamahalaan habang nasa proseso pa ang kanilang resettlement sa Estados Unidos. Sa opisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs, nagkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at gobyerno ng Estados Unidos na papayagan munang pansamantalang tumuloy sa bansa ang limitadong bilang ng Afghans na kasalukuyang pinoproseso ang kanilang special immigrant visas para sa kanilang resettlement sa US. Ang mga Afghans na ito ay ang mga residente sa Afghanistan na umalis sa kanilang bansa makaraang masakop at makuha ng grupong Taliban ang pamahalaan doon. Batay sa kasunduan, habang tumutuloy sa Pilipinas, ang gobyerno ng US ang magbibigay ng suporta at magpopondo para sa mga kakailanganin nilang serbisyo, kabilang na ang pagkain, pabahay, seguridad, medical needs at transportasyon para sa pagkumpleto sa visa processing. Hindi naman kasama sa anunsyo ng DFA kung kailan o ilan ng eksaktong bilang ng mga visa applicants na papayagang mag-transit sa Pilipinas at kasalukuyan pang nasa ilalim ng Final Domestic Procedure ang kasunduan bago maging tuluyang epektibo. Dahil naman sa dumadaming sasakyan na nagdudulot ng trapiko sa lungsod ng Tagaytay, naglagda ng kasunduan ng DOTR, LTO at alkalde ng lugar sa pagresolba nito. Ang kasunduan ay pinirmahan ni Tagaytay Mayor Abraham Tolentino, DOTR Secretary Jaime Bautista at LTO Chief Attorney Vigor Mendoza upang tugunan ang nangyaring trapiko sa lugar. Ayon kay Assistant Secretary Mendoza at Mayor Tolentino, ito ay isang kolaborasyon para sa pagtitiyak ng mga disiplina sa kalsada, pagpapaunlad ng seguridad ng mga mamamayan at pagkakaroon ng kahusayan sa regulasyon sa daan. Dinuluhan ng MOA signing na ito ni Chairperson of the LTO-LGU Interconnectivity Project, Director Elmer Decena, City Administrator Alma Malabanan, ABC President Honorable Florencio Sangalang at iba pang opisyal ng Tagaytay. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Balitang Tapat makalipas ang ilang sandali. Magpa-billboard sa Green Hills Promenade, Magallanes Paseo Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya. Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Gusto mo bang magpa-billboard sa Green Hills Promenade, Magallanes Paseo Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita. Arestado ang 7 tripulante matapos masamsam ng mga otoridad ang higit 20 milyong piso na halaga ng mga smuggled cigarettes sa isang katubigan sa Sulu. Narito ang aking report. Sa nagawang operasyon ng Naval Forces Western Mindanao, matagumpay na nakumpiska ng mga ito ang isang motorized watercraft na naglalaman ng milyon-milyong puslit ng mga sigarilyo sa Tubigan Island sa Sulu. Natagpuan ang sasakyang pantubig sa 17 kilometro mula sa Tubigan Island na kargado ng 300 master cases ng undocumented cigarettes. 7 tripulante na mga residente ng Basilan ang nahuli sa operasyon at kaagad namang dinala sa barko ng Naval Station Romulo Espaldon sa Zamboanga City para sa karagdagang inspeksyon at tamang turnover sa mga otoridad. Pagdating sa NCRE, nagsagawa ng masusing pag-imbentaryo ng mga nasamsam na produkto ang mga otoridad at nakumpirma ang pagkakakumpiska ng 350 mga master case ng sigarilyo at ang motorized boat.
na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 20,455,000 pesos. Samantala, kinuha na ng Bureau of Customs Region 9 ang mga nakumpiskang gamit para sa karagdagang pagproseso at dokumentasyon. Para sa EuroTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Dahil pa rin sa paglalabas ng Bulkang Taal ng volcanic smog o VOG, mas maraming mga lugar partikular na sa Calabarzon ang nagsuspinde na rin ng klase para sa araw ng Martes. Alamin yan sa report na ito. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lokal na pamahalaan na nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng face-to-face classes dahil sa patuloy na paglalabas ng volcanic smog ng Taal na nasa ilalim ngayon ng Alert Level 1. Ayon sa mga health experts, may masamang epekto sa kalusugan ng exposure sa VOG gaya ng pagkairita ng mata, lalamunan at ng respiratory tract, dahilan para suspendihin muna ang mga klase nang hindi mailagay sa alanganin ang kalusugan ng mga estudyante maging ng mga kaguruan. Karamihan ng mga nagkansela ng klase para ngayong araw ay ang mga probinsya at bayan sa Calabarzon Region na higit na apektado ng ibinubugang VOG ng Taal. Sa probinsya ng Batangas, suspendido ang face-to-face classes mula elementary hanggang senior high school sa Padre Garcia, habang ang suspensyon ay para sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Balete, Bawan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemery, Lian, Lipa City, Lobo, Mabini, Malvar, Mataas na Kahoy, Nasugbu, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, San Pascual, Santa Teresita, Santo Tomas, Taal, Talisay, Tanawan, Taysan at Tuwi. Sa Cavite naman, suspendido ang face-to-face na klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan ng Alfonso, General Emilio Aguinaldo, General Mariano Alvarez, Magallanes, Maragondon, Mendez Nunez, Naik, Noveleta at Silang, habang suspendido naman ang parehong face-to-face at online classes sa mga bayan ng Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasmariñas City, General Trias, Imo City, Kawit, Rosario at 13 Martires City. Samantala, 12 bayan at lokal na pamahalaan din sa Rizal ang nagsuspinde ng klase ngayong araw, kabilang na ang Angono na mula elementary hanggang senior high school, public at private, lahat ng antas sa Antipolo, Baras, Cainta, Cardona, Halahala, Morong, Pililya, San Mateo, Tanay, Taytay at Teresa. Buong probinsya naman ng Laguna ang suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong mga paaralan para sa araw ng Martes, habang suspended ang face-to-face at online classes sa Lubang sa Oriental, Mindoro. Ito lamang din Lunes naglabas ang Department of Education ng isang memorandum order na nagbibigay otoridad sa mga apektadong paaralan na magdeklara ng suspensyon ng klase sakaling walang opisyal na anunsyo mula sa kani-kanilang mga lokal na pamahalaan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa balitang abroad, inaasahang makakatanggap na ng paunang bakuna ang lungsod ng Congo kontra monkeypox sa susunod na linggo. Narito ang balita. Sa pangakong magbibigay tulong ang Estados Unidos at Japan sa pagpigil ng paglaganap ng monkeypox sa bansang Africa, umaasa ang lungsod ng Congo na mabibigyan ng mga mamamayan nito ng bakuna sa mga susunod na linggo. Matatandaan na nagdeklara ang World Health Organization ng isang public health emergency matapos maitala ang dumadaming kaso ng mpox sa bansa. Ayon kay Health Minister Samuel Roger Kamba Mulamba, sa nangyaring diskusyon sa pagitan ng USAID at ng gobyerno ng Estados Unidos, inaasahan na makakatanggap na ang mga apektadong mamamayan ng mga vaccines na ito. Ang mpox ay isang sakit na nagdudulot ng pus-filled lesions at katulad ng sintomas ng lagnat sa taong nahawaan nito. Maaaring makuha ng mga tao ang sakit sa pamamagitan ng physical contact. Gayunpaman, wala namang naitatalang nakalat at nakakahawa ito sa hangin. Para sa EuroTV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino. Para naman sa balitang sports,
Kasunod ng kanilang historic feat sa katatapos lamang na 2024 Paris Olympics, kinilala at pinarangalan sa Senado ang mga Filipino Olympians na iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa pinakamalaking sporting event sa mundo. Narito ang balita. Isang linggo na ang nakalipas nang makauwi na sa Pilipinas ang mga Filipino Olympians na sumabak sa Summer Games 2024, ngunit patuloy pa rin ang mainit na pagsalubong at pagkilala sa mga ito sa bansa dahil sa nakamit nilang tagumpay mula sa palaro. Sa plenary session nitong Lunes, kinilala ng Senado ang 22-member na delegasyon ng Pilipinas sa palaro para sa kanilang magandang performance at sa tagumpay na kanilang nakamit matapos ang mahigit 3 linggong kompetisyon sa Paris. Again, we extend our warmest welcome and congratulations to all our athletes here today for bringing honor and glory to our country after their stellar performance in the 2024 Summer Olympics held in Paris, France from 26 July to 11 August of this year. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, marapat lamang nakilalanin ang naging tagumpay ng Team Pilipinas sa Paris Olympics 2024, lalo pat ito ay panibagong kasaysayan para sa bansa para sa ika-100 taon na paglahok nito sa nasabing kompetisyon. Aniya, 1924 nang unang lumahok ang Pilipinas sa Olympics na sa Paris din ginanap bilang unang bansa mula sa Southeast Asia na sumabak sa palaro at makalipas ang isang siglong pagsali nito sa Summer Games. Kaugnay nito, pinangunahan ni Escudero at Tolentino ang paggawad kina double gold medalist in gymnastics Carlos Yulo at silver medalist in boxing na sina Nesty Petesio at Ira Villegas ng Senate Medals of Excellence dahil sa kanilang makasaysayang panalo sa laro. The Senate Medal of Excellence is automatically bestowed and conferred on deserving Filipinos such as Olympic medalists for setting the highest standards of excellence, nationalism, and virtue that their fellow countrymen can aspire for. It is an expression of gratitude on behalf of the nation for the honor that such outstanding and distinguished achievements have brought to our country. Lastly, adopted Resolution number 134, or the resolution congratulating and commending the Philippine delegation, the Philippine Olympic Committee, and the Philippine Sports Commission for a historic and successful campaign at the Summer Olympic Games held from July 26 to August 11, 2024 in Paris, France. Bukod sa Medal of Excellence, makatatanggap din ang 3 medalist ng cash awards na may kabuuang halaga ng 5 million pesos mula sa Senado. Dagdag pa ni Escudero, ang panalong ito ng mga Filipino Olympians ay mas pinaglalapit ang mga Pilipino tungo sa anyay collective celebration sa tagumpay na ito at pinasalamatan din ang mga atleta sa pag-uwi ng malaking tagumpay para sa Pilipinas. Performances. Thank you for bringing so much hope and light to our country. With immense pride, the Filipino people commend you for etching the Philippine flag in the annals of history on the grandest stage of sports. Your success has not only brought honor to our nation, but has also cemented the Philippines' position as the top-performing Southeast Asian country since the 2020 Tokyo Olympics. From all of us senators present, the entire Filipino nation, we salute you for your dedication, for your sacrifice and stunning triumph. Mabuhay ang Team Philippines, mabuhay ang atletang Pilipino. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan ang may init na balita ngayong tanghali, hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yourtvph.com. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang EuroTV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino.